Hello, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Purihin ang Panginoon. Narito na naman tayo para mag-aral ng kanyang salita. At ang ating morning devotion po ngayon ay pinamagatan pong In God's Image. At ang verse po natin ay mula po sa Genesis chapter 1 verse 27. Ang sabi po, "So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them." Amen. So, basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. When her beautiful brown skin started losing its color, a young woman felt frightened, as if she were disappearing or losing herself. With heavy makeup, she covered up my spots, as she called them, patches of lighter skin caused by a condition called vitiligo. It's a loss of skin pigment, melanin, which gives skin its tone. So yung vitiligo po, yung kung alam niyo po yung parang namumuti na na parang patsi-patsi sa balat na malalaki siya, tapos kumakalat eventually. So yun po yung vitiligo. Yun po yung condition nitong andito sa ating artery na po. Then one day she asked herself, why hide? Relying on God's strength to accept herself, she stopped wearing heavy makeup. Soon she began gaining attention for her self-confidence. Eventually, she became the first spokesmodel with vitiligo for a global cosmetics brand. It's such a blessing, she told a TV host, adding that her faith, family, and friends are the ways she finds encouragement. This woman's story invited us to remember that we each are created in God's image. God, sabi nga po, nabasa natin sa Genesis 1:27, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So, no matter what we look like on the outside, all of us are image bearers of God. All His created persons, we reflect His glory. And as believers in Jesus, we are being transformed to represent Him in the world. Do you struggle to love the skin you're in? Today, look in the mirror and smile for God because He created you in His image. Sabi po, what's more important to you? How people see you or if they see God in you? So, what are the ways that you can represent His image to others? So, amen. Praise the Lord. So, yung dito po sa ating kwento, yung siya, yung babae, siya, may vitiligo. So, marami din ako na makakilala na may ganun na maging mga social media personality, merong mga may ganun But talagang dahil nga andun yung parang pressure at insecurity and yung pressure nga na mabilong ka, ayaw mo na makantsawan ka, ayaw mo na parang mabuli ka, ang tendency nila, tinatakpan talaga nila ng makeup. So, nag-ano sila ng foundation, nakaparehas ng original, nila, skin tone, para matakpan yung vitiligo, po. So, ganun din yung ginawa nitong babae, nag-cover siya using makeup. So, one day, na-realize niya, sabi niya, bakit ko tinatago? So, sabi po dito, relying on God's strength to accept herself, she stopped wearing heavy makeup. So, nung napagtanto niya yon at nanangan siya sa kalakasan ng Diyos na matanggap niya yung sarili niya, mawala yung kanyang insecurity, yung kanyang hiya, inalis na niya yung pag-makeup niya, and andun yung nakagain daw siya ng attention for her self-confidence. So, ibig sabihin, mas nakilala pa siya dahil sa confidence niya na i-bear yung kanyang no makeup look with vitiligo and all. So, dahil doon, naging siya, first spokesmodel with vitiligo sa global cosmetics brand. So, yun yung napakalaki pagpapala sa kanya at sabi niya malaking factor yung encouragement ng kanyang pamilya, ng mga kaibigan at yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Po. So, sa atin din pong buhay, madalas nakakalimutan natin that we are created in God's image. Po. Lagi nating pinupurso is yung beauty standard ng mundo, na sinet ng mundo, po. Kaya ako po sinabing standard ng mundo kasi iba-iba ang iba-ibang standard per country iba-iba. Like sa Pilipinas, ang ideal na na maganda is maputi,
tawag dyan, slim, sa lalaki, may abs at moreno. Sa western naman, mas gusto nila yung mga morena naman na babae. Mas gusto nila yung tan, kaya nga nagbibilad sila sa araw. So, in many parts of the world, pag lalaki parang gwapo at maganda, gwapo at kaaya-aya pagka may abs. Pero in other parts of the world naman, yung pinakamalaki ang tiyan, yun yung sa kanila. Yun yung parang pinaka-manly. So, iba-iba. Kaya masasabi natin na tao ang nag-set ng standard na yun. It's the standard of the world. Pero tayo nga pong mga mga anak ng Diyos, hindi tayo citizens ng world na to eh. So, do not conform. Sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, hindi po tayo dapat nakikibagay sa standard ng mundo. Hindi tayo nagko-conform sa pattern ng mundo. Let them have their beauty standard. Pero sa atin po, ang i-pursue natin is yung makita sa atin yung glory ng Diyos, makita sa atin yung makita tayo as an image of God, as representative of God. And remember na we are created in God's own image. Yun nga po nabasa natin sa Genesis 1:27. So, whatever we look like from the outside, tayo man ay payat, mataba, maitim, maputi, may pekas o makinis, it doesn't matter. We are created in God's image. At itong nakikita natin na to, it's temporary. Dito lang naman to sa mundo. Hindi naman natin madadala sa langit itong katawan na to. Magkakaroon tayo sa langit ng ng glorious body na wala nang blemish, at wala nang kapintasan. So, itong nakikita natin dito sa mundo, it's only temporary, at habang tumatagal, nabubulok. Yung mga habang tumatagal, patanda ka na patanda, pangit din siya ng papangit, and eventually hanggang mamatay ka, mabubulok lang din siya. And sa ating po bilang mga Kristiyano, mas dapat po nating piniplease yung ating Diyos, hindi po yung mga tao. Ang dapat pong makita sa atin is yung mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. We should not seek the approval of men, kundi approval ng ating Diyos. And don't let people tell you that you are lesser, that you are ugly. Alalahanin mo at ipaalala mo sa Kanya that God created you in His image. Ang Diyos ang nag-design sa'yo ng ganyan, at dapat nating ipagpasalamat sa Kanya yun. When we pray, hingin natin sa Panginoon na tulungan tayo na ma-accept natin yung ating sarili kung paano niya tayo ginawa. At hingin natin ang tulong ng Diyos na mamuhay siya sa atin para siya yung makita ng ibang tao sa atin. Sabi nga, what's more important to you? How people see you, or if they see God in you? Or how people see you, or how God sees you? So, ano po ba yung mas mahalaga para sa atin? Sabi nga sa Proverbs 31:30, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. So, ganun din naman sa lalaki. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a man who fears the Lord is to be praised. So, bilang mga anak ng Diyos, baguhin na po natin yung kaugalian natin na namana natin sa mundo. Yung kinalakhan natin sa mundo, na ang standard pa rin natin ng beauty is depende sa standard ng mundo. So, dapat ang standard natin ng beauty is yung standard ng Diyos. So, ano ba yung maganda sa paningin ng Diyos? Yung mga anak niya na sumusunod sa Kanya, yung mga anak niya na ang mga ginagawa ay kalugod-lugod sa Kanya, yung mga anak niya na nagpupuri sa Kanya, yung mga anak niya na naglilingkod sa Kanya at nagpapagamit sa Kanya. Yun po yung maganda sa paningin ng ating Panginoon, and that's what we should pursue. So, when we stop focusing on our physical appearance and focusing more on our spiritual growth, mas namamahal natin at na-appreciate natin yung ating sarili, and mas natatanggap natin yung ating imperfections by the world's standard. Kasi nawawala na dun yung focus natin . So, pag titingin tayo sa salamin, smile, pasalamat tayo sa Diyos because that's how He created us, and because He created us in God's image, in His own image.
Yung mga ano din, yung mga let's say ano tayo ay mga Kristiyano na, ako guilty dito kasi lagi akong nabubuli dahil sa timbang ko. So my tendency is to fight back. So nakikibully din ako. Minsan mas malala pa nga ang pambubuli ko, ano po. So parang ang sa akin, sinasaktan niyo ako, sasaktan ko din kayo, parang gano'n. Pero yun nga dapat na nating baguhin, ano po. Kung ang mundo ay nambubuli sa mga hindi nakakamit ng kanilang standard, so sa atin, mahalin natin yung mga hindi nakakamit nung standard ng mundo, ano po. Mahalin natin sila bilang tayo ay representative nga ng Panginoon. Dapat makita sa atin ang image, ang character ng Diyos. So God is love. So mahalin natin sila. Huwag natin silang ibubuli. And because we don't know what they're going through. So kung ikaw nga, bawa ako, binubuli ko yung isang kapatid. Kung ako nga na Kristiyano, binubuli ko siya, how much more sa iba? So imagine kung napakaraming tao nang bubuli sa kanya, ano kaya yung pinagdadaanan ng kapatid na yon? Actually, paulit-ulit na itong naituturo, pero andun pa rin. But by God's grace, nawa mabago natin yung ganung pag-uugali, ano po, na yung minsan kasi sa sobrang closeness, ganyan, na parang okay na lang sa atin na magbiruan kahit na medyo nakakasakit na. So, yun nga po, bilang tayo ay mga Kristiyano, hindi tayo dapat nakikiayon sa kaugalian ng mundo. So, dapat baguhin din po natin yung ganung mga pananalita, ano po. Hindi natin alam kung marami na ba siyang ginamit na mga pampaputi para lang hindi na siya mabuli. Hindi natin alam kung marami na ba siyang ininom na pampapayat para lang hindi na siya mabuli. Yung ganun ba? And hindi natin alam, baka may medical condition siya kaya hindi siya makapag-lose ng weight. Yung mga ganun, hindi natin alam kung kaya hindi siya makinis, may mga allergy pala siya. Hindi natin alam yung pinagdadaanan ng tao, and we have no right to laugh at them or bully them or belittle them dahil sa kanilang physical appearance, ano po. Remember, ginawa din niya ng Diyos in His own image. Yung person na binubuli mo is also created by God in His own image. So, when you are belittling them or insulting them, you are insulting God na gumawa sa kanila, ano po. So, maging cautious na po tayo, nawa po may apply natin. Ako din personally, nawa may apply ko na pag may nabully sa akin, sabihan ko na lang na I'm created in God's image and so are you. In Jesus' name, nawa mabago na itong ating mga ganitong pag-uugali, ano po. So, yun po. And if kung tayo man yung laging nabubuli, do not listen to them. Ang mahalaga is yung sinasabi ng Diyos, hindi yung sinasabi ng tao. So, yun yung dapat nating i-pursue. Yung approval ng Diyos, hindi approval ng tao. Ano po. Amen. Salamat sa Panginoon, and let us pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa inyong pagpapaalala. Tulungan niyo po kami, Lord, na i-accept kung ano ang binigay niyo sa amin, Panginoon. Help us to love ourselves as you have loved us, Panginoon. Help us to accept what we are, Panginoon, and help us to be proud of what we are. And help us to remember always that you created us in your image. And ang dapat po namin i-pursue bilang mga anak ninyo is your approval and not the approval of this world. Thank you, Lord, for reminding us this. Help us also, Panginoon, to be cautious sa aming mga sinasabi sa ibang tao. And patawarin niyo po kami, Panginoon, for the hurtful words na nasabi po namin sa aming mga kaibigan, kapatid, kakilala, Panginoon. Help us, Panginoon, to control our tongue, Panginoon, and huwag na po kaming makiayon sa bullying culture ng mundo, Panginoon, kundi makita po sa amin ang pag-ibig, ang acceptance, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Help us to pursue righteousness, holiness, godliness, at nawa lagi po kaming makasunod sa mga nais niyong ipagawa sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord, and we pray for this day, Panginoon, nawa bigyan niyo po kami ng mata na nakaka-appreciate sa beauty ng bawat isa, at lalong higit sa beauty namin, Panginoon, na mula sa inyo, O Lord. Help us to appreciate and accept ourselves as well as others, Panginoon, and to give you glory for everything that we see, Panginoon. Salamat po, Lord, at pakaingatan niyo po kami sa araw na ito. I-bless niyo po kami, at lahat po ng hawakan ng aming kamay, lahat ng aming makakasalamuha, ipagpalain niyo rin po, Panginoon. Purihin ka, O Lord. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Salamat po sa panonood at pakikinig, mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon. God bless you all.